Yo, what's up mga katatak? This is Jeff Manalo of Screen Life Print Mechanics, no? Kaya Screen Life at Print Mechanics yung pangalan natin. Una dyan, Screen Life kasi dahil sa YouTube channel natin na Screen Life at Print Mechanics naman dun sa aming Facebook page. So, Screen Life kasi parang meron akong pinagayahan dyan na YouTube channel sa ibang bansa na ang pangalan niya Print Life. Gusto kong maging vlogger din ng silk screen. So, gusto kong ipakita yung buhay ng pagsi-silk screen. Kaya naging Screen Life. So, sa Print Mechanics naman, parang ang gusto kong banat dyan ganito kami mag-print. This is how we print mechanics. Parang ganun yung banat. Pinasok ko mga katatak ang screen printing dahil sa pangarap kong gusto kong magkaroon ng clothing line. Kasi way back 2014, nanalo ako sa isang raffle ng isang clothing line. So yung kakilala kong may-ari ng clothing line na yun, nabigyan niya ako ng damit at mula nun, mas naging eager ako na magkaroon ng sariling clothing line. Ang problema, ang hirap magpa-print, wala akong masyadong budget. Tapos meron na akong alam tungkol sa silk screen na kailangan ko lang siyang i-improve. So, pinag-aralan ko kung paano gumawa ng photographic screen hanggang sa natutunan ko siya. At yun, nagkaroon na ako ng printing dahil dun. Tapos may case pa ako mga katatak. Ang pinakauna kong table, eto nakakatuwang kwento. Pinakauna kong table, hindi ako pinayagan ng tita ko, mga tito ko na bumili ng line table. Ang ginawa ko mga katatak, sobrang kulit ko lang. Hindi ako nagpaalam. Umorder ako ng line table mga katatak. Tapos siguro lumipas ang 2 weeks hanggang mga isang buwan ganyan. Saka dumating yung line table. Nung oras na i-deliver na yung line table, saka ako sinabi na umorder ako ng lamesa. Ayun, dumating na sa bahay yung lamesa. So mula dun sa table na yon, dun pa ako nadagdagan ng mga kaalaman kasi mula nun parang naalala ko tuloy ngayon yung damdamin ko nung araw na dumating yung table. Kasi nun, mula nun, kaya ko nang mag-print ng multicolor dahil dun sa table na yon. Mas pumasok sa akin mga katatak yung mas marami pang kailangang matutunan para mas makapag-print pa. Para sa akin yung process of making screens, syempre yung pintura na ginagamit. Ang kagandahan kay tool ko ang daming klase ng pintura. So meron silang mga special effect na pintura. Kumbaga parang ang dami ko palang pwedeng gawin sa simpleng design na ipiprint namin. So kahit one color yung design, ang dami ko palang pwedeng pagpilian na pintura. Pwedeng rubberized na finish, pwedeng yung classic na parang wala kang makakapa sa shirt. Sa ink pa lang mga katatak ng screen printing, ang dami ko nang pwedeng laruin. Sa digital kasi, kung ano yung lumabas sa makina, yun na yun Samantalang sa screen printing, kung ano yung maisipan ko na gawin, pwede siya. Halimbawa, gusto ko, yung print ko one color lang. Pero ang gusto ko may texture siya na parang gusto kong lagyan ng texture na naka-umbok, naka-emboss, naka-puff print. So, pwede kong gamitin yung tool ko ink na emboss. So, sa digital, hindi kaya yun Ewan ko lang pero para sa akin, isa din yun sa mga factor kung ba't gusto ko talaga ang screen printing. Yung tatak everywhere namin mga katatak, kaya ako siya nabuo dahil sa kagustuhan kong makapag-print kahit saan. Kaya tatak everywhere yung tawag ko sa series namin yun. So nagpiprint kami sa gilid ng dagat, sa mga outdoor activities kaya namin mag-print. Saka yung mga community na nag-e-event, gusto nila ng merong souvenir na print na actual nila. At gusto ng mga client na masubukan yung screen printing. Sa outdoor, nagdadala kami mga katatak ng syempre portable table, panghagod, spatula, at printing ink. Sa printing ink, ang gamit ko talaga SRC kasi nga sa outdoor, sigurado magbabara yung pintura sa screen nyo. So ang gamit ko din doon is SRC para maiwasan ko yung pagbabara. Nakilala ko si tool ko, unang-una yung sa kakilala ko na nanalo ako ng shirt. Pinakita niya sa akin, tool ko. So sa pagtatanong ko sa kanya, paano nyo pinoproduce yung print? Anong pintura yung gamit nyo? Meron siyang sinend sa akin nun, 1/4 na lagayan, nakalagay tool ko super white. So mula nun, mas tumatak na sa akin yung pangalan na tool ko. Ngayon, nung nag-aaral ako ng screen printing sa mga Facebook group, naririnig ko na dun si tool ko. Kasi quality, ganyan, ang dami mong pagpipilian. So, nung nasubukan ko siya, okay naman talaga. At isa pa dyan yung tungkol sa photo emulsion nila na TXR.
Isa yun sa mga nagustuhan ko talagang product ni Tulco kasi sa photo emulsion mga katatak, isa yan sa number 1 na kailangan mong maayos talaga. So sa screen pa lang, artwork pa lang, kailangan mong magawa yung artwork na to, mai-transfer mo sa screen. So yung TXR, isa sa mga product ni Tulco na nagustuhan ko kasi sobrang nakukuha niya talaga para sa akin yung mga details na gusto kong makuha o mga designs na gusto kong matransfer sa screen. Hands-on talaga sila sa mga screen printer kasi last time, nagtatanong lang ako sa Tulco tapos nasasagot nila yung mga problema na tinatanong ko. Kagaya last time, may problema ako tungkol sa puff print. Hindi ko siya mai-produce ng maganda yung pagkaka-puff niya. So, nagtanong lang ako sa kanila kung paano yung tamang process, paano yung tamang way, paano yung step-by-step process, kung paano gamitin talaga si puff print. Yun, sinagot naman nila at nagawa ko ng maayos dahil dun sa information na binigay nila. Saka nung nakaraan, may seminar si Tulco, Basic and Advanced Screen Printing. So, ang dami kong natutunan na bago. Kahit na ang tagal ko na sa screen printing, meron pa rin akong maraming natutunan. At ngayon, ina-apply ko yung mga natutunan ko kay Tulco dun sa seminar. Yung bawat pintura niya, meron talagang specification kung saan mo siya dapat gamitin. So, gaya nitong Aquasoft na hawak ko ngayon mga katatak. Ang kagandahan dito sa Tulco. Ito, makikita nyo meron siyang special printing instruction. Nakalagay na agad dito kung paano nyo siya gamitin. At kung ano yung specification ng ink, kung gaano karaming pigment yung dapat yung ilagay. Nandito na rin siya. Lagi siyang may pagpapaalala sa mga printer kung paano gamitin yung bawat pintura nila. Ang kagandahan pa mga katatak dahil ang Tulco ay eco-friendly. Inuuna yung pagiging eco-friendly kasi meron mga bata gustong mag-silk screen printing. Nagturo ako ng mga grade 4 students sa isang private schools. So mga bata na yun mga katatak. Kumbaga, hindi na sila ma-expose masyado dun sa mga chemicals na hindi naman dapat. So, Tulco na talaga ako sa mga gamit. Pero meron akong year na parang kinailangan kong magpalit ng pintura. Kasi problema ko yung yung pagbabara. So, wala pang SRC neto mga tatak. Ang gamit ko ay Tulco RC. Big problem na para sa akin yung pagbabara ng RC. So, sinubukan kong mag-switch ng pintura. Sakto nung panahon na yon is biglang lumabas yung SRC. Tinry ko siya. Flooding ako doon ng almost 30 minutes to 1 hour. Hindi siya nagbara. So, mula nun, bumalik na ako at hindi na ako nag-switch ng pintura. Kasi, ang problema ko lang naman pagbabara. Pero dahil si Tulco, ano yung problema ng mga printer, sinusolusyonan niya. So, nasolusyonan niya dun sa area nung paglikha nila ng SRC yung problema ko. Kaya, hindi ako natuloy mag-switch ng pintura. Once again mga katatak, this is Jeff Manalo of Print Mechanics Screen Life. Muli mga katatak, kung gusto niyo magpa-print sa amin ng quality na silk screen printing, sa mga gustong mag-clothing line dyan, sa mga gustong gumawa ng sarili nilang brand, message nyo lang kami sa Print Mechanics mga katatak. Sa mga gustong magsimula ng screen printing, punta kayo sa YouTube channel ko. At syempre, kung gusto nyo bumili ng screen printing inks, punta lang kayo direkta sa Facebook page nila Tulco at sa mga Shopee at Lazada account nila para umorder ng Tulco inks. Muli mga katatak, this is Jeff Manalo at Tulco users ako since 2015. Peace out.